Continuing on our series in the book of Matthew, we're now in Matthew chapter 9. This time verses 14 to 17 po tayo. So nasabi ko paulit-ulit that Matthew chapter 8 and 9 is all about miracles, but in between we see also words from the Lord Jesus Christ about discipleship. No? And sinabi ko po last time, it's all about 3 sets of miracles, and in between is about discipleship. But actually on the last part, I missed it, but there are 4 actually in the last part of Matthew chapter 9 na mga miracles po ng Panginoon. And on the last part, we can see about a word, an important word from the Lord Jesus Christ about evangelism. And the first dialogue in Matthew 8, it's in verses 19 to 21, kasi po merong 4 dialogues doon po sa chapters 8 and 9. The first dialogue matatagpuan sa Matthew 8, 19 to 21, and the cross-reference is found in Luke chapter 9, 59 to 62, where Jesus explained about the cost of discipleship. And we talk about the 3 tests. The test of residence, the test of riches, and the test of relationships. And the second dialogue is all about Jesus' explanation about his association with the sinners to the Pharisees. No? Sa Matthew chapter 9, verses 11 to 13. Verses 11 to 13, right. The need of sinner for forgiveness, doon po sa pagpapatawad at pagtawag po niya kay Matthew, and the need to bring others to Jesus, na nakita po natin yung banquet na ginawa o prepare po ni Matthew para po sa kanyang kapwa tax collector. So that's the second dialogue. And today we come to the third dialogue. And it's found in Matthew chapter 9, verses 14 to 17. No? So itong dialogue na ito ay magpapakita rin about discipleship. In what way? The need to leave the old things behind. And here he uses what we call comparisons. So dito po sa Bible, makikita po natin na may mga headings ang Bible po natin, right? So when you open your Bible, so we already have an idea kung ano po yung tinutukoy. So every word from the Bible is inspired. Pero hindi po yung mga headings kasama po dyan. Ang headings po ay ginawa lang po ito, no? Para magkaroon po tayo ng idea. So dito po sa verses 14 to 17, there is a heading. And what's the heading? The question about fasting. But actually, as I was reading these passages, it's not all about fasting. Ang pinaka-focus po ng Panginoon para sa akin, it's all about comparisons. There are comparisons that He is trying to stress dito po. He's wanting to make a point. Pero ang nakalagay po dito is the question about fasting. And so, tignan po natin, ano po bang ibig sabihin ng comparison? Actually, nung una, nilagay ko pong title, contrast. And then, I erase it. Pinalitan ko ng comparison. Why? Kasi nakita ko po yung definition ng comparison, according kay Webster, sabi niya, it is the act of comparing, the act or process of examining 2 or more items to note what is similar or different. So kasama na rin yung contrast doon sa comparison. That's why I entitled this sermon, Comparisons. And according to Webster also, it is a figurative illustration that shows how 2 things are alike in some aspect. So bumalik po tayo sa atin pong teksto, Matthew chapter 9, 14 to 17. At makikita po natin na meron po siyang cross-reference ulit na matatagpuan po sa isang synoptic gospel, which is Luke chapter 5 verses 32 to 33. So ngayon, dito po sa binasa natin kanina,
kanina doon sa responsive reading natin, Matthew 9:14 to 17, gusto ko po na tignan po natin ito sa ating Bible. So, sabing ganun dun sa tanong, Matthew 9:14, then the disciples of John came to him, saying or asking, why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? So, yun yung tanong, no? So, let's talk about fasting for a moment. Kasi tanong ito eh. So, ano ba yung fasting? Gaano ba kahalaga ang fasting? Napag-aralan na natin ang fasting when I talk about prayer and fasting doon po sa Matthew chapter 6. Di po ba? So, paano ba o ano ba ang pinapagawa ng fasting ng Panginoon? So, yung una, in the Old Testament, yung command to fast is only once a year actually. Ano po yung fasting na yun? Yun pong fasting one day out of the year, yung Day of Atonement. Yun po ay inuutos talaga. But there are times also that people fast, but it's no longer a command. Kasi po ang command lang is once a year, the Day of Atonement. Pero ang mga tao, nagfa-fast po sila as an expression of sorrow. Kapag totoo na ikaw ay nalulungkot, namatayan ka, minawalan sa sayo, kagaya ni David. And when you are too sorrowful because of your sins, then you fast. That's why you fast, because it's an expression of an inside mourning because you want to repent from your sins. And of course, nakita din po natin that meron din pong fasting as a nation. At nakita po natin ito dun po sa book of Esther. When they were called to fast because they are about to do something. They are fasting for Esther. No? And so the whole nation would fast and pray together. Pangalawa, the Pharisees in Jesus' time fasted twice a week. 2 beses po yan, every Monday and every Thursday, like clockwork. So they considered this to be a religious act of outward piety, and they often went to great lengths to make sure that other people see them fasting. Kaya nga, Monday and Thursday. Bakit yun ang pinili? I already told you about this. Di ba? Bakit? Kasi ito po yung market days na marami pong tao and they always position themselves dun sa mga lugar, sa mga kanto kung saan maraming mga tao ang dumadaan. And so, ito po ay ginawa lang po nila, ginawa ito ng mga Pharisees. Remember, the Pharisees are set apart. Diba? Set apart. Sinet apart talaga nila yung kanilang mga sarili to do these do's and don'ts. So, sila po ang gumawa nito. So, Jesus described them as hypocrites. Why? Because they purposely fasted to be seen by men. Kaya nga dun sa Matthew 6:16, ang sabi ng Panginoon, when you fast, do not look somber as the hypocrites, for they disfigure their faces to show men that they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. So, ibig sabihin, pinapakita nila or pinapahalata nila na gutom sila. Na maputla sila. They even put powder sa kanila pong mga mukha in order for them to look laid. Sounds funny, pero totoo po ito. Di ba? Pangatlo, John the Baptist followers practice fasting too. Ano naman yung practice nila ng fasting? Kagaya ba ito ng fasting ng mga Pharisees? Hindi po. Iba po ang fasting ng mga followers ni John the Baptist. Remember, John the Baptist was sent to prepare the way of the Lord. Kaya, ang mga tao, kapag sila po ay nagpabaptize kay John the Baptist, it is the baptism for repentance yun. So, it is a fasting
as an expression of repentance for their sins in preparation for the coming of the Messiah. Yun po yung fasting ng mga tagasunod ni John the Baptist. And so, we have two groups, each fasting for different reasons. And they both had something in common. They were fasting while Jesus' disciples were not. And John's disciples wanted to know why. Bakit? No? So, dun sa binasa po natin, Matthew chapter 9, ang nakalagay doon, ang nagtatanong ay ang mga disciples ni John the Baptist. But in order to study the Bible, we have to have the cross-references. Kaya nga po, tinitignan po natin every miracle, every statement, every passage. You always look to the Synoptic Gospels. I mean, Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Di ba? And there are 4 Gospels. Yung kasama na po yung book of John. So I want to quote Luke chapter 5, verses 32 to 33. If you remember, doon po sa last part ng dialogue ng Panginoon, noong nag-attend po siya ng banquet ni Matthew, dahil kasama yung mga tax collectors na mga sinners doon, ang sabi ni Jesus sa verse 32, I have not come to call the righteous but the sinners to repentance. Karugtong nun, sa verse 33, and they said to him. So, sino po yung they? Sino po yung they doon? And they said to him, referring to the, kasi ang kausap ni Jesus dito, mga Pharisees eh. Diba? So, nung kausap ng mga Pharisees, sinabi niya, I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Verse 33, subito, and they said to him, the disciples of John often fast and offer prayers. The disciples of the Pharisees also do the same. But yours, eat and drink. Ngayon, sino ngayon ang nagsasalita dito? Di ba? Confusing? Pero actually, bakit kaya na itanong ng mga disciples ni Jesus Christ, ay disciples ni John ito kay Jesus Christ? Hindi ba dahil may mga iba ring nagtatanong? Or maaaring merong nag-utos para ito ay tanungin? No? At alam po natin dito, because it is implied in the statement of Luke, na ang nagtanong dito ay ang mga Pharisees. No? Kasi ang sabi niya, yung mga disciples ni John nagfa-fast, yung mga Pharisees, disciples ng mga Pharisees, pero yung mga disciple mo, sabi niya kay Jesus, bakit sila umiinom at kumakain? Ibig sabihin, hindi sila nakitaan na nag-fasting. Nakita niyo? Hindi po sila nagfa-fast. No? Kaya ang tawag po sa kay Jesus Christ, di ba, ay kaibigan ng mga tax collector at mga makasalanan. So may hierarchy pa din, ano? Tax collector, na alam natin makasalanan, at sinners na makasalanan pa din. Okay. So ngayon sumagot po ang Panginoon. Ang answer niya, Matthew 9, verse 15a, and Jesus said to them, the attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them. Can they? So the first comparison that we can see is the bridegroom and the attendants of the bridegroom. Ito yung unang comparison na ginawa ko ng Panginoon. So the answer is obvious. Kung ikaw ba makikipagkasal, ikaw ba na nakipagkasal, magpa-fasting ka? May ikakasal sa susunod. O sige, magpa-fasting tayo. Mag-a-attend tayo, pero huwag tayong kakain. So, obvious yung sagot eh. Kasi ang tanong ni Jesus Christ, ang tanong sa kanya, ba't di kayo nagpa-fast? Ba't hindi kayo nagpa-fasting? Sumagot si Jesus Christ. Actually, this is a rhetorical question. No? This is a rhetorical, kahit na masasagot siya ng yes or no, makakapag-isip ka pa din. Kaya sabi niya,
Yung bang attendance ng bridegroom, sabi niya, pwede ba siyang mag-fast habang kasama nila yung groom? Hindi, di ba? So the answer is they can't. They can't. Why? Because a wedding is a time for feasting. Anong fasting? A wedding is a time for feasting and joy. No? Pupunta ka doon, nakaganon ka. Oh, nagpa-fasting kasi ako. Ano sinafast? Huwag kang umattend kung meron kang planong mag-fasting. It's a time of celebration. It is a time to gather family and friends. No? It is a time for joyful celebration. It's a time to break out the music and the song, sabi nga. But fasting is a time of sorrow, no? And self-denial. Yun po ang reason bakit nagpa-fasting. It wouldn't make any sense to fast and mourn while the bridegroom is right there. So there is a time for feasting and there is a time for fasting. And the wedding celebration is a time to feast. So, saan ba kinukumpara ni Jesus Christ ang bridegroom? So Jesus is saying that He is the bridegroom. He is the one that Israel has been waiting for all these years. So yes, it made sense to fast before His coming. Kaya nga nagpa-fasting yung mga disciples po ni John the Baptist at lahat po ng nabautismuhan ni John the Baptist. Pero dahil nandyan na ang Panginoon, you don't have to fast. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. I am the bridegroom. No? Pero may karugtong yun. Matthew 9:15 sa B. But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. So, sino yung bridegroom that will be taken away from them? He's referring to Himself, to the Lord Jesus Christ. So, in the Old Testament, the imagery of the bridegroom or husband was used of God in relation to in relation to Israel. 'Di ba? Sino yung husband? Si God. Sino yung wife niya? Sino yung bride niya? Ang Israel. Ito yung comparison niya sa Old Testament, no? Sa New Testament, alam po natin that the bride is, sino po? The church. And the bridegroom refers to the Lord Jesus Christ. So Jesus here is speaking about His death. Yung kapag nawala na siya, kinuha na siya, no? Siya ay hinatulan na, namamatay at mapako sa krus, and then they will fast. Yun ang sabi niya. So it will be automatic. Yung sorrow will be automatic. The fasting. Yan ang sinasabi ng Panginoon. And our fasting is different than the fasting of the followers of John and the Pharisees. Magkaiba po yung fasting natin. We are fasting in anticipation for the coming of the Lord Jesus Christ, for the second coming. And most of the times, kahit na kaya tayo nagfa-fast, is so that our spirits will be clear and we will be able to hear from God. Kasi pag nag-fasting po tayo, ito po ang resulta kasi pag nagfa-fasting. Di ba? Yung iba sa inyo na nagfa-fasting or nag-fasting na alam niyo pong feeling. That kasi the greatest urge for a person is the urge to eat and drink. And once you have denied yourself of that urge to drink and eat, you can do anything. Yung 3, pwede maging 4, maging 5, maging 6. Kasi lumagpas ka na dun dun sa pag-fast. At kapag na-clear mo na, napagtagumpayan mo yung gutom na yon na pansamantala, lalo na kung ikaw ay nandun sa prayer time mo at reading the Word of God, magiging madali sa'yo na marinig ang sinasabi ng Lord. Kasi when you fast, may kapalit.
When you do not eat, hindi ibig sabihin na nag-fasting ka, hindi ka kumain. Hindi yun eh. Mali kasi ang pananaw ng iba sa fasting. Akala nila, basta hindi ka kumain, nag-fasting ka. Hindi, nag-diet ka lang. No? Pag sinabi kasing fasting, you substitute that food, with that spiritual food. Na instead na kumakain ka nung time na yun, nagbabasa ka ng Word of God. At ikaw ay nananalangin. At sabihin ko sa'yo, maririnig mo ng maayos ang sinasabing direksyon ng Lord sa'yo. And God will show you things that you have never seen before. And God will show you something in the scripture that you have not understood before. Yun pong epekto ng fasting. And you will have this desire to know more about the Lord Jesus Christ. And because of that, you anticipate His second coming. Hindi yung we anticipate only His coming kapag punong-puno ka na ng problema. Lord, come, Lord Jesus. Hindi yun. You anticipate His coming because you know and the will of God is clearer than before. So in making decisions, it's very, very important to fast. Nag-fasting. No. So yun po yung yun po yung una, no? Nagbago na po nung dumating ang Panginoon. Alam po natin, 'di ba, sinabi niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. No? Finulfill niya, pero nagbago kasi meron siyang sariling way, sariling utos po sa atin. So, kagaya ng sinabi ko, yun pong fasting na bago ay yung in anticipation to the coming of the Lord and His coming. Pangalawa, bakit niya biglang inilagay ang Matthew chapter 9 verse 16 and 17 nung sinabi niya about fasting? The second is about the unshrunk cloth. Okay? But no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away the garment, and a worse tear results. Karamihan po ng damit natin ngayon, praise God, pre-shrunk na sila. Di ba? Yung ready-made na talaga na, ready-made, pre-shrunk na po yan. Hindi kagaya nung bata kami, naalala ko when my mother, kasi ang mother ko nananahi eh. Nananahi siya para sa amin. Hindi siya nakikipanahi. I mean, may makina siya, mahilig siyang manahi. And so, siyang gumagawa ng mga damit namin. And I remember ang nanay ko, kapag bumili po siya ng tela noon, ang ginagawa niya po pagdating, ibinababad niya sa tubig. No? Nakaugalian na po yan. Ngayon, ang tanong ko nung una, Nice, bakit mo ibinababad sa tubig? Naalala ko pa. Kasi anak, uurong yan. So, kinakailangan, yung naurong na, doon ka palang maggagawa ng pattern para gumawa ng damit para manahid. Ganun pala yun. And so, kung maaalala po ninyo, kapag bumili kayo ng damit at umurong yung damit, it means hindi pre-shrunk yung cloth, tinahi na lang yan sa pabrika. Kaya mapapansin mo, yung mga iba, galing sa pabrika, yung kanilang mga damit, tapos pag nilabahan, umurong, lumiit. Okay? So, hindi lang lana ang umiipit. Hindi lang po lana. Kasi sa atin lana lang, di ba, yung hindi dapat i-washing sa mataas ng temperature. Kahit po cotton, kapag hindi pre-shrunk yan, uurong po yan, kaya nagtataka ba? Naging hangin na yung damit mo. No? So ngayon, ang point po, kasi Jesus is talking about nung sinauna kasi ganito ang gawain. So halimbawa, meron akong lumang damit. Ito ang lumang, kunyari, meron akong lumang damit. Ito, luma kasi sa tagal ng panahon, sa kalalaba, natapos na yung yung pag-urong niya kasi hanggang dun na lang siya. Lumang damit ko, nagkapunit. Anong gagawin mo dun sa punit? Magpapatch ka. So, anong gagawin mo? Meron ako ditong tela. Ang gagawin mo, gugupitin mo yung tela bago. Tapos, itatahi mo ngayon dun sa luma mong damit. So, ano mangyayari? Kapag nilabhan mo, magsisrink yung pinantapal mo at pwede niyang
hugutin yung stitches. And it will make, or it will destroy, ruin the whole clothing. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ka pwede magtapal ng bago sa luma. I believe na na-preach ko ito noon sa inyo sa ibang konteksto. Sa New Year message. Hindi mo pwedeng tapal-tapalan ng bago ang luma. At hindi mo rin pwedeng tapalan ng luma yung bago. So that is the comparison, the unshrunk cloth. So, yung buhay po natin, hindi yan tapal-tapal lang. Kapag binago ka ng Panginoon, lahat bago. So your garment is not going to shrink anymore when you wash it, but the patch will. No? Yun yung sinasabi dito. So anong thought dito? The old is not compatible with the new. Tatandaan po natin. Pangatlo, a new wine into old wineskins. Matthew 9:17. A. Nor do people put new wine into old wineskins. Otherwise, the wineskins burst, and the wine pours out, and the wineskins are ruined. So, here, Jesus is talking about goat skins. I told you before, di ba? Na ang lalagyan po ng alak noon, goat skin. No? Here, Jesus is talking about the goat skin containers that people used to hold water and also wine in those days. So kapag bago po yung wine skins, no, when the wine skins were new, they were flexible. Parang kawayan din, di ba? Flexible kapag anything na bago, di ba? Anything na bata, flexible. No? When they are new, they were flexible and still had the ability to stretch. So when the wine is new, ilalagay mo ito ngayon sa goat skin. At alam po natin na habang tumatagal po ang wine, meron siyang kakayahan kasi nag-i-emit po siya ng yung chemical para sa ganoon ay ma-stretch yung goat skin. So, ano nangyari? Habang tumatanda yung wine, tatanda rin yung goat skin at sabay sila. At kapag na-reach niya yung limit, na-reach din ng limit ng goat skin, walang masisira. Pero, kapag yung goat skin luma, nilagyan mo ng bagong wine, anong mangyayari? It will burst. Bakit? Hindi na kasi siya mag-i-stretch Nandun na yung limit niya. At pwede na siyang sumabog. No? Ito yung isang comparison. So, dun sa dalawang comparison kanina, yung tungkol dun sa cloth, unshrunk cloth, at doon sa wine into new skins, ang sabi niya sa 17b, but they put new wine into fresh wine skins, and both are preserved. Ano yung lesson na makukuha po natin dito? Una, Jesus makes all things new. Ang Panginoon, ang pinaka-core message po niya ay yung pagiging bago ng Christianity. Ano yung luma na tradisyon na katuruan? Yung katuruan po nila ng mga Hudyo, ng mga Pariseo. But Jesus was not adding another layer for Judaism. Hindi po. Hindi niya sinasabi na, okay, idadagdag po ito. Kung hindi, pinapakita niya that Christianity is totally new and totally different from Judaism. Although Jews si Jesus Christ. No? So Christianity is new. And it is also a prophecy fulfillment. Matatagpuan ito sa Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Medyo mahaba-haba. But I want to read it. Behold, days are coming, declares the Lord, and I will make a new covenant
with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. See the comparison? Husband ang tawag niya po, no? Sa sarili niya. But, declares the Lord, but this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days. Yung days na yun. Ibig sabihin, the old covenant, the Old Testament. I will put my law within them. Hindi na siya dun sa tablet ng Ten Commandments. Naalala niyo yung nandun? Sabi niya, I will put my law within them on their heart. I will write it. Saan daw magsusulat ang Diyos ng commandment niya? Sa puso natin, hindi na siya dun sa tablets na binigay niya kay Moses. And I will be their God, and they shall be my people. Tignan niyo to. They will not teach again each man and his neighbor, and each man his brother, saying, know the Lord. For they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Look at this. Hindi na daw sasabihin ng isang kapatid sa kapwa-kapatid na alam mo, ang Diyos ganito. No! Automatically, kapag na-born again ka, pag nakilala mo na ang Panginoon, alam mo kung sino ang Diyos. Kilala mo sa heart mo sino ang Diyos. Isinulat ng Diyos sa puso mo ano ang hindi dapat gawin at ano ang dapat gawin. Of course, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. But the Lord has the ability to put those words sa iyong mga puso para walang magpapaalala sa'yo na hindi mo kailangang gawin yan. We are in the new covenant. Di ba? So I believe that if you are really a child of God, automatic kapatid sa heart mo yung pagbabago sa buhay mo. You will begin to hate sin. If you are enjoying in sin, it means the law of the Lord is not written in your hearts. Ganun po kasimple yun. Yes, we fall down, we fail. No? Sabi nga ng Bible but God is the strength of my heart. In our weaknesses, He is our strength. No? Nagkakamali tayo, nagkakasala, but the difference is we do not enjoy sin anymore. We hate sin. We even hate ourselves, di ba? Pag nakagawa tayo ng nagawa ko na naman to, I really hate it, Lord. And I want to turn around. Di ba? Ganun tayo It's because the law of the Lord is already in our hearts. No one will tell you, tulungan mo yung kapatid na yun, naghihikahos. Or nangangailangan yung taong ito, naghihikahos. Or tatawagan mo pa yung kapatid. No, pag na-touch ka, ikaw gumawa. Alam nyo minsan, meron yung mga sasabihin na, bakit hindi ganito? Bakit hindi natin? Alam mo kapatid, pag nag-speak ang Lord sa'yo, without anyone knowing, the Lord knows. You give. And you give until it hurts. Kahit kailangan mo din, ibigay mo once na nag-speak ang Lord sa'yo. No? Hindi na kailangan na, uy, ikaw na, damot-damot mo, laki-laki ng sahod mo, hindi ka mo lang magbigay. Walang ganun. Walang ganun, mga kapatid. If you are a child of God, automatically the law is in you. Magbayad ka mo ng utang mo. Walang ganun. Automatically, if you know that you have debts, you pay it. Bakit? Nahihiya ka sa Diyos, nahihiya ka sa sarili mo. Why? Because it is incompatible with your new nature. Binago ka ng Diyos, tapos maririnig mo sa ibang tao, balasubas ka. I'm sorry for the word. Pero ang taong hindi marunong magbayad ng utang is called balasubas sa Tagalog. No? It is not compatible with your new nature. Yung new nature na binigay po ng Diyos sa atin. Yes, we cannot
we may not have the ability, but we can ask the Lord, Lord, help me with this. Diba? We are not trying to judge other people here. I'm talking about to examine ourselves personally. Diba? Sino ba naman ang hindi nagka-utang? Sino ba naman ang walang utang? But the point here is your heart na binago ng Diyos. Now when God speaks to you, you obey. And I believe that when God speaks to you, He will give you the ability, as long as He sees obedience in you, to obey. And to do the first step. Diba? Amen. It's not all about that. Hindi lang po yung bagay na in other parts ng buhay natin na meron tayong kahinaan. We all have weaknesses, mga kapatid. We don't see each other judgmentally. Hindi tayo nagja-judge sa ibang tao. Kung may kahinaan ng isa, the best thing that we can do is to pray for one another. And I am weak in this area. I can say to Sis Maricel, mahina ako sa area na ito. You pray for me. And you pray for that person. If you remember in your prayer time, in your prayer group, that there is this person na maaaring he is not or she is not walking sa kalooban ng Panginoon, instead na criticizing that person, you pray and you kneel to the Lord. And if the Lord is leading you to fast for that person, you fast. So the old is incompatible with the new. Sabi po ng Hebrews chapter 8 verse 13, it is obsolete. Alam niyo ba na ginamit ito ng obsolete? The book of Hebrews says the old covenant is obsolete. And what is obsolete and aging will soon disappear. No? Hebrews 8:13. In fact, the whole book of Hebrews is one big explanation of how everything has changed now that Jesus has come. So our lives should be a big transformation. No? Bakit? Number 2, the old is incompatible with the new. If Jesus were giving this illustration today, at gagamit pa po siya ng mas modern na example, ang sasabihin niya, you cannot charge an iPhone with an older cable. O sige, yung iPhone mo, subukan mong i-charge dun sa luma mong cable. Will it work? Or yung rice cooker na binili mo, na mas mataas yung kanyang, ano ba yan? Voltage. Isaksak mo yung bago, anong gagawin mo? Sasabog, masisira. So ganun po, hindi pwede na mag-match yun. The old wineskins also represent the old covenant and the rigid, legalistic ways of the Jewish faith, while the new one symbolizes Jesus' new teaching about grace and love. Kaya nga dito sa church, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, uy, ganitong gawin mo, ganitong dapat gawin mo, ganito. No! That is legalistic. Kung nilagay ng Lord, kung born again ka, nilagay ng Lord ang utos sa puso mo, you do it according to the will of the Lord. And when we fall, when we fail, ang sabi ni Jesus Christ, be merciful. God is a God of grace and love. Pangatlo, na lesson na makikita natin, leave the old behind. Live a new life. Kalimutan mo yung nakaraan. Magpanibagong buhay. Alam niyo, napaka-cliche mo. Kalimutan ng nakaraan, magbagong buhay. Lagi natin naririnig eh. Napaka-normal. But this is the message of the Lord. Die to yourselves. Die to your old selves and live a new life. Freed from the rigid rules and legalistic thinking, kaya ka nag-o-obey because of your love for the Lord. No? Kagaya ng nagawa kong example noon, di ba? Hindi ka magsasaing, magluluto, pag-prepare mo because sinabi ng asawa mo na, Maricel, magluto ka, ganito gawin mo, ganito ang iluluto mo. Walang ganun eh.
Because Maricel loves Eric, ipagluluto ko siya, ganitong gagawin ko. No rules. No rules. Walang ganun. Automatic po yan. Allow for transformation and be willing to be transformed. Be willing to be transformed by Christ's power. Ang sabi sa Zechariah, it is not by might. Hindi mo kaya yan sa sarili mo, sa totoo lang. Hindi mo kaya. Yung simpleng kahinaan mo, hindi mo yan kaya. Yung na lang gumising ng maaga, hindi mo kaya eh. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo yun. Mga simpleng bagay na gano'n. Yung hindi ka mag-dolce mamaya. Power. I don't think so. Alam nyo mga simpleng bagay. Hindi natin kaya. Yung pa kayong mabibigat na bagay, yung pa kayong mga bisyo, hindi mo yan kaya kung hindi ka nananangan sa kapangyarihan ng Panginoon. But you have to accommodate Christ. Siyang pumilos sa buhay. When Jesus comes into your life, everything also changes. Diba? There are two ways in particular that your life must change to accommodate Christ. Yung una, dapat hayaan mo, allow God, no, to bring change to your life. Allow Him to bring change into your life. Ito yung pagkakaiba kasi ng ng New Year's resolution eh. At yung binagong buhay ng Lord. Yung New Year's resolution, very temporary. Pero ang transformed life is a miracle from God. There is the change that only God can bring. No amount of self-effort, no amount of self-control, or amount of self-reformation that will make your life adequate before God. Wala. God must bring a change into your life first. Ano ibig ko sabihin? Be born again. Yun ang unang message doon. No? Be born again. O baka sumunod ka lang sa prayer, pero yung buhay mo at yung willingness mo, wala naman talaga, hindi ka born again. When you are born again, God will put His Spirit in you. Sabi ng Bible don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Nandito siya. Yes, we receive the Lord Jesus Christ into our hearts. But positionally, actually, Jesus is on the right hand of the Father in heaven. Kasi bumalik na siya, and the Holy Spirit, He has left for us. Our teacher, our comforter, our advocate, is the Holy Spirit living in us. Kaya nga, you become a new person. And that happens when you put your faith and trust in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. And the Bible says, our favorite verse, favorite ni Bro Eric, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The old has gone, the new has come. Hindi sila pwede to occupy your life at the same time. Susunod, after you were born again, you have to cooperate with God for the change in your life. Bakit? Ang sabi ko ng Philippians 2:12, for it is God who works in you, both to will and to do for His good purpose. Ibig sabihin, yung desire ilalagay din sa'yo ng Lord dyan, pero ikaw, umilos ka. Alam mo na mahina ka sa sugal, aalig-aligid ka sa tabaki. Di ba? This is what the Bible means by working out your salvation. Work your own salvation, sabi niya actually. Tapos sa verse 13, because it is God who works in us.
It is actually a lifelong process. We are all in the process. We are all under construction of confessing and turning away from sin step by step. Huwag kang magmamadali. You have to cross rivers and mountains one at a time. And don't expect others also to cross all the rivers and the mountains in one day. You get what I mean? You fight your battles one at a time. Alam niyo, pag napagtagumpayan niyo itong kahinaan na ito, Lord, thank you, napagtagumpayan. And then, you fight another battle. Huwag tayo magmadali. Sometimes we are so discouraged, we are so disappointed. Kahit po sa discipleship, sometimes we get discouraged. Bakit? Tagal na ng Kristiyano na to, ba't ganito pa? Problema ko pa rin hanggang ngayon. Diba? Sometimes you want to give up on other people. No? But God is reminding, I've never given up on you, sasabihin siya. Thank you, Lord. Ako din pala kasali. In other words, you cannot come to Christ and keep living the same old life. No? Yung sinner na hindi pa po na born again, they are comfortable and happy in their sins. Tuwan-tuwa nga sila pag meron silang naisahan, di ba? Tuwan-tuwa sila pag meron silang na-scam. Galing-galing ko talaga. Di ba? Sinners, normal. Pero ikaw, Kristiyano ka, tuwan-tuwa ka, meron kang na-scam. Or you are still planning to scam other people. Ayokong gamitin ulit yung lagi yung ginagamit eh. S-O-Y. And so, dahil mag-aalas 2 na, hindi pa mag-alauna na, let me ask you this morning, mamaya po sa hymn of commitment po natin, we can just pray and pour our lives and hearts before the Lord. Gawin natin panalangin yung ating po awitin. Ang tanong ko po, what changes do you need to make in your life? What things in your life are incompatible with Christ? I made this question because I wanted also to ask the same question to myself. Anong bagay na hindi compatible sa pagiging Kristiyano? Ano yung dapat kong baguhin sa buhay? The next question is, are you resisting Christ and resisting the changes He is trying to bring into your life? Gusto ko niyang baguhin pero nire-resist mo. The Lord is saying, today, if you hear the word of God, do not harden your hearts. Kagaya ni Faith. Do you know why God hardened the heart of Pharaoh? Because it is already hard. And the Lord knew that. Let it be not that your hearts be hardened. Because resisting Christ is like a patch of unshrunk cloth tearing the patterns of your old life. And when you become a Christian, you cannot hold to your old practices and sinful habits. Your life needs to change. Bakit? Masisira. Masisira ang testimony mo at masisira ang Diyos sa buhay mo. But when you put the new patch to your new life, both will be preserved. Your testimony will be preserved, and the glory of God will be revealed in your life. And Jesus loves you. He wants to free you from the old ways.
Shall we pray? Heavenly Father, only you knows the hearts of each one of us. Thank you, Lord, that we are in the process of transformation. And thank you, Lord, because in our weaknesses, we can see that you are our strength. Father, we all have our shares of shortcomings, sins. Thank you, Father, for cleansing us, for giving us another hope, another chance, multiple chances, Lord. Change our lives, O Lord, that it may be pleasing unto you. We offer our lives to you, Lord. May we use it. May you use it, Lord, for your glory. And bless this congregation. In Jesus' name.